fifth day ko today. So, masakit ang dede ko. Panay ako pump. Lunch na at OUI daw. Ano daw to? Kanilang congratulations. Itadakimasu. Thank you, Lord. Good evening. Gabi na. Ayan. So, bago natapos ang 5th day ko, syempre yung bumababa yung kilo ng anak ko. So, dapat talaga may oras yung pag-inom na ng milk. Ang kaso sabi doon na masiro daw. Sabi, painumin ko lang ko ng painumin. Sabi, ako naman, syempre, good ako doon kasi hindi ako sanay na may system. ADHD ako eh. Hindi ako sumusunod sa rules. Yun. Mas gusto ko yung sarili ko, yung oras ko, sarili kong ganap yung yung pagpapadede ko. Good morning. Ayan. 6th day. Pang 6th day na natin. Dito sa hospital. Mga inay. At masakit pa rin yung tayo ko pagka tatayo. Siyempre, pinabantayan ko yung anak ko kagabi. Doon sa nurse. Para makatulog ako. Pero anong oras na naman na yun? Alauna na. Kasi nababawasan yung timbang ng anak ko. Simulang pinanganak ko siya, nabawasan siya ng 200 gram. So, more on breastfeeding ako. Baby. Hi. Ang cute-cute mo naman. Nakakapagod. Matutulog muna ako. Napadede ko na yung anak ko. Hi. Sakto dumating ang kanilang paalmusal at kakatapos ko lang magpadede. At porlog siya. So, paliliguan na yung baby ko. So, may tutorial. Parang tuturuan kanila kung paano paliguan ang isang sanggol. So, kahit saan siguro meron nun, gusto ko malaman din. Tsaka, Japanese din eh. Siyempre, matututo ka. 綺麗な方で洗ってもらって、外から内に向かって、外からで頭のこの部分が、骨と骨がつながってないので柔らかいんです。穴開いてる。で石鹸取ってゴシゴシ洗いますね。これかけてあげてもらって、同じくで抱っこしたら振らずにこっち行きますね。信じられへんな。違う。 Bumisita dito kanina yung kapatid ng asawa ko at yung asawa niya. So, sobrang thank you. Ang babait nila sobra. Di 6:30, dinahatid na dito yung dinner sa mga pasyente. At ito ang nangyari. Yan. Tapos na siyang pumede. Ako naman. Hello, good morning! 7th day, ayan, 7th day ngayon at 6:15 in the morning. At kinuha ko na din yung baby. Andito siya. Dahil masakit na yung dede ko, kailangan na niyang tumede. Nakafocus talaga ako sa ano niya, sa kilo niya. Kasi mas nung pinanganak ko siya, nung lumabas siya, bumababa yung kilo niya. Ay, hindi ko talaga masakit. Bumababa yung kilo niya. So, kailangan niyang mag-gain ng weight. Ang cute-cute. Kahit magdamag mong titigan. Ang tagal ng almusal, nagugutom na ako. Kain na lang muna ako ng biscuit at green tea.
So, pero yung anak ko, madilaw. Itetest na nila ulit bukas ng umaga. Tapos, pag nag-positive, kailangan hanggang hapon, kailangan siyang ilagay sa ano, sa yung hikari para mawala yung pagkadilaw niya. Kasi ang out ko is 10 in the morning. Sana okay naman. Kaya more on padede tayo, mga moms. Nakatulog na siya. Tatawagin ko lang yung nurse kasi titimbangin siya ulit. Pero hindi ko maabot yun. Hindi ako makatayo. Hi! I have a visitor! Hi! I'm Kazu! I'm Kazu. I'm Kazu! Oh, you need to push that. Sorry. Kaya na tayo. So, gusto kong ipakita sa inyo yung bigay nila sa baby. Kasi nung dumating ako, nag-arrive ako dito, nag-check-in kami, ang binigay nila sa akin, akala ko yun na yun, yung malaki, yung ano, yung puro diaper ko. Yung maternity diaper, yun. Hindi pa pala, meron pa pala. Ngayon, paglabas, bago kami lumabas bukas, binigay nila to kanina. So, tingnan natin kung anong mga laman para sa baby. So, may pa-toothbrush. At plastic. Ah. Powder milk. Mga pack siya. Powder milk. At meron silang pa-free na diaper. Ready-to-use formula. Aliyo, di ba? For newborn to 1 years old. Pouch. Ang laman yan. Binigay nila for the baby. Mabigat yung ano. Yung mga papel-papel na promotion. So kanina, chinek nila yung yellowish ng baby ko. So, gili-gili daw. So, safe. So, bukas, ng umaga, bago kami lumabas, i-check daw nila ulit yung pagka-yellowish ng baby ko. So, pag lumagpas sa level na pagka-yellowish niya, kailangan siya maiwan dito. Ako lang ang uuwi. So, babalikan ko siya after noon. Kailangan niyang nakalagay sa parang ang tawag doon sa hikari. Tapos, kanina din, ang ginawa nila, in-explain sa akin yung mga dapat gawin, oras na makalabas kami, ganun. Yung maternity blue, mag-ingat daw ako doon. Tsaka yung next schedule na nag-check up namin, after 2 weeks, babalik ulit kami dito for check-up. Tapos, ikagets Kenshin din, lahat in-explain nila, pati yung pusod ng baby ko, tapos yung hindi ako pwedeng gumalaw, sinabi niya sa asawa ko, mariwo ka na, sabi niya, ayokong gumalaw. Ayun. Tapos yung about sa tahi ko, bawal akong lumubog pa sa ofuro, shower lang ako 1 month, mga ganon. Ano pa ba yung explain niya kanina? Kailangan nang gumising ng baby ko. It's 4:30 in the morning. Hindi pa siya dumidede. 3 hours na nakalipas. So, today, ang labas namin dito sa hospital. Laya na kami, mga inay. So, wakas, excited na ako umuwi. Excited na ako makasama yung mga anak ko. Siyempre, gano'ng kagulo na rin yung bahay namin. Although, ano naman si Okasang, siyempre. Askaro. Nakanganga siya. Dede na siya. Papalitan ko lang siya ng diaper. Ayoko tumayo. Uwi na tayo. Ayan. Salamat sa room na to. Ayan. Ito ang gamit ko. Uwi na ako. Bye, room. Bye. Ang ganda na pa naman ng view doon. Diba? Salamat. Thank God sa safety delivery at sa malusog kong baby. Ngayon, 10 o'clock dating ng asawa ko. So, yung baby, tinetest yung yellowish niya. So, pag positive yun, hindi ko siya makakasama umuwi. Bukas pa siya makakauwi. One day siyang nakalagay sa blue light. Tapos, tapos yun, ako lang makakauwi ngayon. So, waiting ako sa asawa ko, tsaka sa manugang ko. Sa mother-in-law kong dumating. Ayan. Excited ako umuwi. Pero kinakabahan din ako bakit kinakabahan ako?
Ewan ko bakit ako kinakabahan. Excited siguro ako umuwi. Ayan. Yung baby ko sana walang problema. Bakit ba ako bumubulong? Ay, ako lang naman dito sa kwarto. Ayan. Mamimiss ko yung room kasi public lang to, pero nagulat yung friend ko yung donation kahapon. Ang ganda ng room ko. Ang ganda daw ng room ko. Private. Sabi ko, hindi to private kasi wala tong sariling CR at saka shower. Yun. Yan, bye. Uwi na tayo.